So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, siguro aware naman po tayo na ang isa sa mga pinakamainit na pinag-uusapan ngayon ay yung statement nga po na pag-recant ni Jimmy Guban sa House regarding nga po dito sa mga smuggling na droga na nangyari noong 2018. Okay. So ang tinuturo po kasing salarin ni Jimmy Guban noong 2018 diyan nga po sa mga drug smuggling na yan ay si Colonel Asierto. Pero eventually mga kababayan, no, syempre, hindi na nga si Digong ang presidente. Hindi na po Duterte ang presidente ngayon. So, ang nangyari is nag-recant nga po itong si Jimmy Guban. At ang tinuturo ngayon na pinakamay-ari pala talaga or pinakasala rin, diyan nga po sa nangyaring pag-smuggle nga po ng shabu noong 2018 ay si Pulong Duterte, si Michael Yang at saka yung asawa ni Sara Duterte. At yan po ay nabunyag sa diyan nga po sa hearing sa Congress, sa House. Okay. So ngayon mga kababayan, may update tayo ngayon. Actually, madaling araw na ngayon. Anong oras na ba? Alauna. Mag-aalauna na. Okay? Habang ginagawa ko tong video na to. So patulog na nga po ako dapat mga ka-Streetwise and then bigla akong nakita itong bagong report. Actually, bagong report lang to ng ng Philstar. O Philstar nga. So ngayon, ang drama ngayon mga kababayan, ang drama ngayon, okay, si Bato de la Rosa ay gagawa rin po ng sarili niyang hearing regarding po sa smuggling na naganap noong 2018. So ibig sabihin nun mga kababayan, meron na po tayong quad committee na naghihiring tungkol dyan sa Congress at ngayon magkakaroon ulit tayo ng hearing sa Senado sa pinamumunuan nga po ni Bato de la Rosa. Okay. So asong-aso talaga mga kababayan. Okay. Kasi ang point dito kasi mga kababayan, no, ano bang gusto kong sabihin dito? Okay. Ang lumalabas kasi ngayon, itong si Bato de la Rosa ay hindi na po siya nagiging senador ng Pilipinas. Nagiging senador na po siya ngayon ng mga Duterte. Ayun ang point dito. So sige, ang point natin dito, no, sige, ituloy mo yung hearing na yan kasi karapatan mo yan eh. Hawak mo yung committee na yan eh. Pero kapag ikaw ay walang napatunayan dyan sa committee mo na yan, dyan sa hearing mo na yan, ang lalabas dito, kasabwat ka. Ganun lang yun. Kasi isipin nyo lang yun mga kababayan, no? Naghihiring na po tayo sa Congress, sa House, tapos maghihiring pa si Bato de la Rosa. At makikita po natin doon mga kababayan, no? Kung gaano magiging bias si Bato de la Rosa. Ang dami na po pagkakataon na ginawa ni Bato yan. Unang-una po yung kay Eileen Morales. O di ba naka-apat na hearing po ata tayo kay Eileen Morales pero nakita natin doon na bias po talaga si Bato. Basta pag pinag-usapan Duterte, bias talaga 'yan. Tapos yung huli, yung hearing niya tungkol nga po sa kay OJC, bias na naman. At ako naniniwala ako na ito magiging bias din po ito. Kasi mga kababayan, dalawa lang 'yan eh. Oh, tatanga-tanga si Bato de la Rosa talaga kasi tatanga-tanga naman talaga 'yan eh. Or he just trying to clean up his ass regarding nga dito sa smuggling ng droga. Kasi pag ikaw talaga, ulitin ko lang pag ikaw talaga wala kang napatunayan dito, ibig sabihin nito kasabwat ka. Okay. So para mas maganda mga kababayan, no, ito ang nakita natin. Teka lang, ayusin natin yung laptop natin, no. So yan, no. So ito ang sinasabi ko sa inyo mga Streetwise, no. Ito, balita ito from Philippine Star. Teka lang, ayusin natin, From Philippine Star. Bago lang to eh. Yan, no, alas 12 ng madaling araw, August 18, 2024. So sabi dito, no, Bato to conduct own drug smuggling probe. Okay? So ibig sabihin nun mga kababayan, kung ano man yung ginagawang hearing dyan po sa House regarding po dyan sa smuggling ng droga noong 2018, gagawa din po ng sariling version si Bato. Okay. So continue lang natin, lakihan natin, no? Okay, para mabasa natin. Okay, lakihan natin. So sabi dito, okay, Manila, Philippines, coming to the defense of the Duterte family. Okay, tama? 'Di ba? Obvious na obvious talaga eh na ang reason talaga ni Bato, base ito sa sa nakasulat dito Hindi ako nagsulat nito Pilis na nagsulat nito. So sabi nga dito, 'di ba kaya pala ginawa ito ni Bato kasi nga po para magkaroon po ng platform ang mga Duterte para dito po sa mga binabatong allegation sa kanila regarding nga po kay Jimmy Guban.
Okay? Kasi sabi dito coming to the defense of the Duterte family, Senator Ronald Bato de la Rosa is planning to launch an investigation parallel to the one by the House panel wherein the former Bureau of Customs Security Officer linked Davao City Representative Paulo Duterte and Vice President Sara Duterte's husband Mans Carpio to the smuggling of illegal drugs. Okay. Kasi alam niyo mga kababayan, no, matagal na po magkaibigan yan at matagal na po magkasama yung mga Duterte at si Bato. At syempre, parang ang labo naman na hindi alam ni Bato de la Rosa yung mga kalokohan ng mga Duterte. Kasi yung mga kababayan, no, ang point natin dito, kung alam ni Bato de la Rosa yung kalokohan ng mga Duterte at tinotolerate mo ito, ibig sabihin nun kasabwat ka. Kasi ang pagbibigay po ng platform, at syempre televised ito, no? Ang pagbibigay po ng platform para makapag-explain ang mga Duterte or yung mga alipores ni Duterte regarding nga po dyan sa smuggling ng droga noong 2018, ibig sabihin nito, kinukonsinti mo yung gawain ng mga Duterte. So, ano ba yan? Hindi mo ba talaga alam na mga sangkot sila sa droga o kasabwat ka? O posible ring tatanga-tanga ka lang talaga. O, di ba? So, sabi pa dito, no, De La Rosa said he is preparing a resolution calling for an investigation on the very unbelievable and illogical allegations of Jimmy Guban that Duterte and his brother-in-law had anything to do with smuggling of illegal drugs including 11 billion worth of shabu or methamphetamine hydrochloride seized in 2018. Okay. De La Rosa accused the enemies of the Dutertes of using Guban to destroy the family of the former president. Teka lang, no? Parang baliktad ata. Okay. So, actually, ilalive ko rin naman to bukas eh. Pero parang baliktad ata mga kababayan. Kasi ang alam ko po talaga mga ka-streetwise, no? May plano talagang ipapatay si Guban noong 2018 ni Duterte. May plano. Di ba? At ang sabi nga ni Duterte, ihulog daw si Jimmy Guban sa dagat sa Cavite. So, ibig sabihin nun, ipapapatay. Di ba? Pero eventually, mga kababayan, ang nakakagulat dito, after po na ipa-aresto ni Duterte si Guban noong 2018, bigla na lang tinuro ni Guban, ang totoo talagang may-ari ng smuggling ng mga shabu na yan ay si Asierto. And then eventually, mga kababayan, ang nangyari pala, itong si Asierto pala, si Colonel Asierto, siya rin pala yung nagdadawit at gumawa po ng report na si Michael Yang at saka itong si Lim, 'di ba? Ay sangkot po diyan sa droga. So, 'di ba, makikita niyo yung pattern eh. Pero baka gawin natin ng content 'yan sa susunod no kasi medyo hahaba tong video na to. So, pag-usapan lang muna natin dito yung ginawang katangahan ni Bato de la Rosa. So, continue natin ha. So, sabi pa dito no. So, ngayon ang binibintang ni Bato, ginagamit lang daw si Guban, 'di ba, para 'di ba sirain si Digong. Okay, 'di ba? So, kita mo naman no. Okay. If you don't get black, if my resolution doesn't get hijacked, I will file a resolution next week to investigate what a convicted custom officer is saying. De La Rosa said. Teka lang, convicted na ba si Jimmy Guban? Teka lang search natin. So ngayon, kasi kapag ganyan kasi mga statement ng kababayan, madali lang naman i-search yan. So ngayon, search natin, no, Jimmy Guban convicted. Actually, wala pa naman Wala pa So wala pa, hindi pa convicted si Guban. Anong sinasabi nito? Anong sinasabi ni Bato de la Rosa na convicted? Parang wala naman nakalagay dito. Hindi ko sinasabing wala Ang sinasabi natin dito, wala akong makita. Actually, ito may nakita tayo dito. Convicted Jimmy Guban. Well, YouTube channel to. Wala. Hindi legit 'yan kasi YouTube channel lang din 'yan. So, wala pa. Hindi pa convicted. Oh. Wala akong makita. I mean, wala akong makita na convicted na si Jimmy Guban. Okay? So, sabi pa ni Bato dito, no? Teka lang. Continue natin. Sabi pa ni Bato. Kay Bato tayo mag-focus. Okay? But De La Rosa said he is wondering why Guban raised this allegation only now. Tanga-tanga talaga to, no? It is obviously scripted and unbelievable. De La Rosa said, referring to Guban's house testimony, he is a convicted criminal involved in drug trafficking, the senator added. Okay. So,
Okay, teka lang, hindi ko mapigil. Hindi ko mapigil eh. Teka lang. So yan, teka lang, no? Okay, putulin na natin doon. So ngayon, ang sabi ngayon ni Bato de la Rosa, no? Parang nagkaroon na naman siya ng prejudgment dito. Nang sabi niya, no, hindi raw kapanipaniwala, ano bang sabi niya, hindi ko makita, hindi raw kapanipaniwala yung sinasabi ni Guban kasi daw, siya daw po ay convicted criminal at bakit ngayon lang daw po siya nagsalita. Okay, so napaka-simple lang naman nun. Bakit ngayon lang nagsalita si Jimmy Guban? Kasi nga po, alangan naman magsalita siya noong 2018, eh si Duterte yung presidente. At ang sinasangkot niya dito, yung anak ni Duterte na si Pulong at saka si Manscarpio. Eh di patay yan. Oh, patay yan, sigurado. Yan ang yung nangyari sa ano, sa kasama ni Asierto. Patay, di ba? Patay na. Oh. So, ewan ko lang, no? At saka ang point dito mga kababayan, no? Ang sinasabi natin dito, ito na naman yung sakit ni Bato eh. Sakit niya talaga ito eh. Na mambibintang at magkakaroon siya ng prejudgment, eh tatanga-tanga ka naman. Isipin mo napaglaruan ka ni Elian Morales. Sa Senate hearing mo, na sa PDEA leaks mo, pinaglaruan ka ni Elian Morales. At hindi mo pa rin talaga na-gets na sinungaling si Elian Morales. Lumabas lang po talaga sa investigasyon na hindi inaasahan mo, na hindi mo inaasahan na sinungaling si Elian Morales. Isipin mo yan ganito nangyari nun eh. Nung sa PDEA leaks mga kababayan, di ba? Nagkaroon ng hearing. So, kitang-kita naman doon yung pagiging bias ni Bato. Pero eventually, dahil nga po sa sinungaling itong si Elian Morales, lumabas po talaga na sinungaling si Elian Morales kahit hindi po ito yung pinaka-intensyon ni Bato de la Rosa. So, doon pa lang mga kababayan, doon natin makikita na talagang wala talagang utak para magkandak ng isang hearing itong si Bato. Tapos ngayon, gagawa na naman siya ng isa pang hearing regarding nga po dito sa smuggling ng droga noong 2018, hindi para sa bayan, para protektahan lang ang mga Duterte. Oh. So, tingnan natin. Tingnan natin, no? Abangan natin kung anong gagawin ni Bato diyan sa hearing na 'yan kasi unfortunately mga ka-streetwise, hawak po talaga ni Bato yung committee pag regarding po sa droga. O, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, dyan po sa team replay, no? Anong masabi nyo nga po dito sa plano ni Bato de la Rosa na mag-conduct po ng sariling hearing sa Senado regarding nga po dito sa mga sinabi nga po ni Jimmy Guban. At kayo ba, nag-agree ba kayo doon na itong si Bato de la Rosa po ay nagiging senador po siya, hindi po ng taong bayan, kundi po ng mga Duterte. Yan lang po, no? So, yan ang sa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, sa hindi pa po nakakapag-like, balik na lang po ng video po na to para din po makatulong po sa algorithms po ng content po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa live stream mamayang umaga. So, thank you po. Salamat.